Ika-35 kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang muka ni Jenny na seryosong nakatingin. At sinabi kay Lee Si-won na kaubaay. Nagtatri na pag-usapan si Sosyol Agassi. Ang ibig sabihin po ng Agassi ay Miss. Natumugon na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na tama yon. Si Sosyol ay ginagamot sa tulong ni Go Moon-ryong. Makikita ang isang babae na nasa likod ang grupo ni Go Moon-ryong na sinasabi pa ni Lee Si-won na hindi siya tutulong kay Sosyol nang walang plano. Dagdag pa niya na sigurado ako na gagamitin niya si Sosyol para galawin ang Sunwoo Clan. Parang katulad ng dating ginawa niya sa Martial Arts Alliance. Makikita ang pinto na sinabi pa niya na kapag nangyari yon, ang Sunwoo Clan daw ay mapipilitang huwag makipagkumpetensya kay Go Moon-ryong. Na sinabi sa kanya ni Jenny na hindi mo dapat isipin na ganun lang yon. Dagdag pa niya na sinabi na kung ito ay katulad ng nangyari noon, kung aalalahanin natin ang ginawa niya sa aking lolo. Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na Jenny, sa malas, ang realidad ay hindi katulad ng inaasahan natin. Makikita ang bahay ni Lee Si-won na sinabi pa niya na hindi mo ba nakikita kung ano ang mangyayari dito kung magpapatuloy ito. Sinabi pa niya habang makikita ang matatanda na mayroon na daw na ilang mga tao sa kanyang pamilya na hindi nila alam, nasa panig na ni Go Moon-ryong. Na seryoso pang sinabi ni Lee Si-won na at sila ay nasa ilalim ng mahigpit na bantay. Dagdag pa niya na gusto kong gumawa ng paraan tungkol kay Go Moon-ryong. Na sinabi sa kanya ni Jenny na naisip mo ba na pinipigil ka ni Daesan at Josie para doon. Natumugon na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na kung hindi iyon ang dahilan, bakit ba niya ako pinipigil? Besides, maski si Gyubum at Josie ay sumali sa laban na aking ginaganap at pinigil ako. Sinabi pa niya na walang pagdududa, sila ay. Nabiglang nagulat si Jenny nang may marinig na nagsasabi ng paumanhin. Ito pala ay si Daesan na pumasok sa kwarto na sinasabi na mas magaan na ba ang pakiramdam mo. Na napatingin sa kanya si Lee Si-won. Na sinabi niya na oo Daesan at Josie. Tumingin sa kanya si Jenny na sinabi na patawad. Nang biglang sinabi sa kanya ni Daesan na hindi ko sinasadya na marinig ang sinabi mo sa labas ng pinto, clan head. Na makikita ang muka ni Lee Si-won na sinabi pa ni Daesan na naniniwala ako na may maling pagkaunawa ka. Sumingit si Gyubum para iligtas ka, clan head. Natumugon sa kanya si Lee Si-won na kung ang sinasabi daw ba niya ay para iligtas siya. Dagdag pa niya na kung nagpatuloy lang ako ng kaunti pa. Nabiglang sinabi sa kanya ni Daesan na pinagsama mo ang martial arts ng Sunwoo at ng dating Alliance Chief noon. Naaalala mo ba yon? Na napasabi si Jenny na ano? Nabiglang itinuro si Lee Si-won nito na sinigaw na hoy. Totoo ba yon? Hindi mo ba alam na mamamatay ka kapag hinalo mo ito sa iba't ibang martial arts ng iba? Natumugon sa kanya si Lee Si-won na hindi. Kaya ko iyon at nakikita mo ba na maayos ako? Na napatingin si Lee Si-won kay Daesan nang sabihin nito na ang sinasabi daw ba niya ay ang inner meditation. Sinabi pa niya habang makikita ang muka ni Daesan na clan head, ang meditation ay hindi ang realidad. Na makikita ang pag-atake ni Lee Si-won noong naglaban sila na sinabi pa sa kanya ni Daesan na imposibleng pagsamahin ng makatotohanan ang dalawang martial arts na yon. Kaya kinailangan kong kumilos at sinubukang pigilan ka, at si Gyubum ay sumugod din na nagulat sa kanyang narinig si Lee Si-won. Na napasabi sa isip na kaya ang dahilan kung bakit siya lumipat mula sa patuloy na depensa at biglang umatake ay. Nang biglang idinuro siya ni Jenny na sinabi sa kanya na hoy, Si-won. Hindi ko alam ang iba pero tama si Daesan at Josie. Sino ang makakapaghalo at makakagamit ng martial arts na may magkaibang katangian? Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na pero. Narinig ko na nagawa ng immortal demon na pagsamahin at gamitin ang martial arts. Na inilapit ang daliri niya kay Lee Si-won na sinabi nito na kung ang sinasabi mo ba ay naniniwala ka sa mga ganitong kwento na parang alamat. Dagdag pa niya na 1 o 2 taong gulang na bata ka ba? Seryoso. Na sinabi ni Daesan na ikinalaki ng mata ni Jenny na anyway, na kumpirma kong ligtas ka, kaya bababa na ako. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang plano mo na bumisita sa Muganok pag gumaling ka na. Na sinabi sa kanya ni Jenny na ano? Ano ang sabi niya? Na sinabi sa kanya ni Lee Si-won na teka. Paano naman ang test? Natumugon na sinabi sa kanya ni Daesan na nakapasa ka sa test. Ang kinakailangan para pumasa sa test ay magawa akong kumilos. Nananlaki ang mata niya sa kanyang narinig. Na habang makikita ang muka ni Lee Si-won ay sinabi pa sa kanya ni Daesan na hindi ito formal.
Pero sigurado akong kumilos ako, kaya inaamin ko ito. Na makikita si Daesan na nakalabas na napasandal sa pinto. Nang may marinig siya na immovable steel wall. Ito pala ay si Jubum na sinabi pa na yon ba ang tamang desisyon. Ang kasalukuyang kalagayan ng clan head ay natumugon sa kanya ito habang makikita ang muka nito na sinabi na Jubium, paano ka naman? Paano kung nag-aalala ang clan head na iuutos ni Social Agassi na tulungan natin si Gumo Onirong? Na napasabi ito Nano. Na sinabi pa niya kay Daesan habang papaalis na ito na hindi iyon makatuwiran. Si Gumo Onirong ay may kredito sa Murim. Ang dahilan kung bakit ipinasa ni Social Agassi ang titulo kay si Wonnim ay natumugon ito na sinabi sa kanya na tama. Hindi mo kailanman naisip na ganito ang magiging sitwasyon. Na makikita ang muka ni Gyuboom na nag-aalala. Sinabi pa nito habang nakatalikod na pareho lang tayo. Hindi ko rin naisip na mangyayari ito. Hindi. Siguro ayaw ko talagang isipin ito. Sinabi pa niya habang makikita ang muka ni Gyuboom na ang batang clan head natin ay mag-isa na pinag-isipan ang problemang hindi natin namamalayang iniiwasan. Sinabi pa niya na anuman ang mangyari sa hinaharap. Naniniwala ako sa kasalukuyang clan head natin at tutulungan ko siya. Iyon lang. Dagdag pa niyang. Sinabi na sa tingin ko, dapat nating pagkatiwalaan at kilalanin ang clan head bilang paggalang kay Elder Kwon. At lumipat ang eksena kung saan sinasabi ni Elder Min na kaya. Dadalhin ba talaga ang clan head sa Muganok? Natumugon sa kanya si Elder Kim na sinabi nito na oo, basta't natugunan ang mga kondisyon ni Daesan, wala siyang sapat na dahilan para pigilan ang clan head. Na sinabi ni Elder Min na aba, matagal nang naiipit ang batang iyon. Nayumuko si Elder Yang na napasabi na pasensya na. Hindi ko alam na magbabago ang puso ng immovable steel wall ng ganoon. Na sinabi sa kanya ni Elder Min na hindi mo kasalanan ito. Makikita ang gusali na sinabi pa ni Elder Min na paano natin sosolusyonan ang problemang ito ngayon. Ang pamamahala ng Muganok ay hawak ng Martial Arts Alliance. Na sinabi sa kanya ni Elder Yang na hindi tayo basta-basta makakapunta roon kung gugustuhin lang natin. Natumugon na sinabi ni Elder Min na tama. Kung hihilingin nating buksan ang Muganok, hindi lang ito magiging alitan sa Martial Arts Alliance, kundi pati na rin sa mga Murim sects at maging sa gobyerno. Na sinabi sa kanya ni Elder Yang na kung magiging ganoon ang kalalabasan, susubukan kong maghanap ng ibang paraan. Humawak sa balbas si Elder Min na sinabi nito na iniisip ko lang. Anong uri ng solusyon ang dapat nating hanapin para sa ganitong sitwasyon? Na sinabi naman ni Elder Kim na sa pag-alala ko. Hindi ba't nakahanap ka ng isang tao na hinahanap ng clan head noon? Na sumagot sa kanya si Elder Yang na oo. Iyon na. Sinabi pa niya habang nakatingin sa cellphone na sa kasamaang palad, ang kaibigan ko na pinagkatiwalaan ko para gawin yon ay hindi mahusay sa paghawak nito. At lumipat ang eksena kung saan makikita si Kang Haji na may kausap sa telepono na sinsabi na pakiusap, huwag kang magsalita ng ganoon kalungkot. Na sinabi pa niya habang makikita ang school na alam mo ba na hindi ako makatulog ng maayos nitong mga araw. Pag-aaral sa eskwela sa umaga, mga aral tungkol sa Murim sa gabi. At sa natitirang oras, hinahanap ko ng mga bakas para makita si Teacher Shiho. Na sinabi sa kanya ni Miss Sera na kung ayaw mo, pwede kang tumigil. Sinabi pa niya habang makikita si Kang Haji na hindi ako, kundi ikaw ang nagsabing gusto mong tulungan si Wonnim, Hejigon. Natumugon sa kanya si Kang Haji na alam daw niya yon. Sinabi ko lang kasi pakiramdam ko may nagpipilit sa akin. Na sinabi pa ni Miss Sera sa kanya habang makikita ang loob ng palasyo na alam mo kung ano ang dapat gawin doon, di ba? Natumugon sa kanya si Kang Haji na sinabi mo sa akin na maghanap ng elder mula sa parehong sekta ni Teacher Shiho. Na sinabi sa kanya ni Miss Sera hawak ang tablet na oo. Tama. Ang Murim ay karaniwang isang lipunan na nakabatay sa mga pamantayan ng mga sekta. Kung buhay pa ang taong iyon, kung nandito pa sila sa bansa, siguradong nakipag-ugnayan na sila sa isang alumni figure sa kahit anong paraan. Kaya, na sinabi pa niya habang makikita si Kang Haji na oo, huwag maging halata kapag nakatagpo ka ng Murim In. Gusto mong magtanong tungkol sa mga kwento na may kaugnayan kay teacher, tama? Sinabi pa niya na tama. Isa kang regular na estudyante at gagawa siya ng volunteer work doon, kaya huwag kailanman. Natumugon sa kanya si Kang Haji na alam ko na yon, hindi na ako bata.
Na naiinis na sinabi sa kanya ni Miss Sera na inuulit ko lang iyon dahil may mga elder ng murim sa sanatorium. Kaya maging maingat ka. Natumugon sa kanya si Kang Haji na okay na iintindihan ko. At pagkatapos ay napahinga ng malalim si Miss Sera na napahawak sa ulo na sinabi na tiyak na magdudulot ito ng problema. Kung hindi dahil kay si Won Nim, hindi ko alagaan ang batang ganito. At si Kang Haji naman ay tumingin sa kanya cellphone na nakasimangot na sinabi naman niya na inuturing ako ni Noona na parang isang batang paslit. Ilang beses pa ba niya ulitin ang parehong bagay ng paulit-ulit? At biglang dumating si class president na sinasabi sa kanya na nasa tawag ka ba? Nalumingon si Kang Haji na sinabi nito na class president. Ikaw pala yan. Na sinabi pa niya na may problema ba? Natumugon sa kanya ito na oo, may hihilingin sana ako na tulungan mo ako sa vegetable garden. Na napasabi si Kang Haji na vegetable garden. Sinabi pa niya na may vegetable garden sa sanatorium. Makikita ang isang gusali na sinasabi sa kanya ni class president na oo, marahil dahil malapit lang ang bundok. Na sinabi pa ni Kang Haji na pero hindi ko pa nagagawa ang ganitong uri ng trabaho, dati pinapagawa mo ako ng sari-saring bagay ha. Sinabi sa kanya ni class president na mukhang iniisip ng mga tao dito na mahusay ang ginagawa mo at maganda ang katawan mo. Na napasabi si Kang Haji na ako. Na sinabi sa kanya ni class president na nanlaki ang mata niya na kung titignan ka, talagang kamangha-mangha ka. Hindi ka ganito hanggang noong mga nagdaan. Sinabi pa niya kay Kang Haji na napahawak sa ulo na paano mo nakuha ang ganyang magandang katawan bigla. Hindi lang katawan mo, pati ang ugali mo ay nagbago rin. Tumatawang tumugon sa kanya si Kang Haji na nagbago ba ako ng ganyan kalaki. Na sinabi pa niya habang makikita ang isang gusali na sa totoo lang, hindi ba ito masyadong malayo sa bahay mo, class president? Sasamahan ba kita pa uwi? Na sinabi sa kanya nito na hindi. Ayos lang. Sa totoo lang, mas nagpapasalamat ako na inalok mo yon. Sinabi pa ni class president na nakatingin kay Kang Haji na by the way. Paano mo nalaman na may volunteer work sa lugar na ganito? Hindi naman nakalista sa bulletin board ng school. Na sinabi sa kanya ni Kang Haji na napahawak sa pisgi na well, nakita ko ito sa kung saan. At biglang nanlaki ang mata ni Kang Haji. Nang maramdaman niya ang isang paso na malalaglag sa kanila. Na mabilis na hinawakan niya si class president sa kamay at iniwas ito. Na makikita itong napahawak kay Kang Haji habang pinagmamasdan nila ang bumagsak na paso. Na sinabi niya kay class president na kung ayos lang. Daw ba siya? Natumugon ito sa kanya na oo, ayos lang ako. At napatingin sa itaas si Kang Haji na sinasabi na wow. Muntik na yon. Saan daw kaya yon nanggaling? Habang nakatingala ay napatingin siya sa unahan na nagugulat. Na makikita ang isang tao na naglalakad. Na habang papalapit ito sa kanila ay pinagmamasdan siya ni Kang Haji. Na ito pala ay si Gumoon Ryong na may tangay na sigarilyo. Na nanlaki ang mata ni Kang Haji nang tumingin sa kanya si Gumoon Ryong. Na habang papalapit sa kanya ay makikita ang mata ni Kang Haji na nanlalaki. Na malapit na sa kanila ito na pinagmamasdan din siya ni class president. Makikita si Kang Haji na pinagpawisan na sinabi sa isip niya na anong klaseng tao daw ito. Na makikita si Gumoon Ryong na sinasabi pa ni Kang Haji na siya daw ay nahihirapang makahinga. At dito na po nagtatapos ang ika-35 kabanata. Ika-36 na kabanata sa pagpapatuloy. Makikita ang muka ni Gumoon Ryong na may tangay ng sigarilyo. Na napalunok ng laway si Kang Haji habang pinagmamasdan niya ito. At ibinababa ni Gumoon Ryong ang kanyang tingin na pinagmasdan niya ang pangalan ng school ni Kang Haji. Pagkatapos ay sinabi niya na Guryong High School. Na nagulat si Kang Haji na mabilis na tumugon na tama daw doon daw siya pumapasok. Na tumingin sa kanya si Gumoon Ryong. At tumitig ng seryoso. At nilampasan sila ni Gumoon Ryong habang pinagmamasdan nila Kang Haji at class president. Na makikita ang dalawa na patuloy na nakatingin. At sinabi ni Kang Haji sa kanyang isip na anong klaseng tao daw siya. Na makikita na patuloy na naglalakad si Gumoon Ryong na sinasabi sa isip ni Kang Haji na ano itong napakalakas na presensya. Pero naramdaman ko ang kakaiba. Na sinabi sa kanya ni class president na anong problema. Kilala mo ba ang taong iyon? Na nagulat na napalingon si Kang Haji na sinabi niya na hindi kasi.
Nang bigla niya nang naisip ang sinabi sa kanya ni Miss Sera na sinabi ng chairman na huwag maging halata kapag nakakita ako ng mga murim-in, kaya siguro dapat tigilan ko na ang pag-aalala tungkol sa kanya. Na sinabi ni Kang Haji kay class president na by the way, ano ang ginagawa mo kapag nasa field ka? Na nag-iisip ito na sinabi na hindi ko naisip na gagawa tayo ng ganito kakaiba. At lumipat ang eksena kung saan ay may nagpapala ng lupa. Ito pala ay si Kang Haji na sinasabi niya na hindi ko inakala na maghuhukay ako para sa volunteer work. Sinabi pa niya sa matanda na bakit mo pinapahukay ang butas na ito. Natumugon sa kanya ang matanda na para daw maglagay ng pataba. Na napasabi si Kang Haji na lagayan pala ng fertilizer. Dagdag pa niya na sinabi sa matanda na pero hindi ba ito masyadong malayo mula sa field at sa nursing home mo? At sumagot na itinuro pa ng matanda na sinabi na yon ang dahilan kung bakit gusto ko ng isang lugar dito, tahimik at nakahiwalay. Dagdag pa niya na hukayin mo pa ng kaunti doon. Natumugon sa kanya si Kang Haji na okay sige. Na sinabi pa niya na mukhang talagang gusto ni Lolo na mag-isa. Natumugon ito na sinabi sa kanya na hindi ko na kayang makialam sa mga problema ng iba. At biglang may natusok ang kanyang pala. Na kanyang ikinagulat. At yumuko ito upang tingnan na sinabi ni Kang Haji na Lolo, ano ito? Na sumagot na sinabi sa kanya ng matanda na tingnan mo ito. At sinabi pa niya na maiba daw naman siya, anong high school ka nag-aaral? Halos kalahati na ng katawan ni Kang Haji ang kanyang hinuhukay na sinabi nito na Guryong High School. At nagtanong pa ito kay Kang Haji na sinabi na Guryong. Mayroon daw bang tinatawag na Milyang Gate doon? Natumugon si Kang Haji oo. Yun daw ang sabi nila. Na nagulat siya sa kanyang sinabi. Napagkalingon niya ay malapit na ang kamay sa kanya ng matanda. Hawak sa ulo ng matanda si Kang Haji ay isinubsob siya sa ginawa niyang hukay. At makikita ang muka niya na napasigaw ng sakit. At sinabi niya sa matanda na ano daw ito. Na biglang itinutok ng matanda ang pala sa liig niya. Na sinasabi nito huwag mong subukang lokohin ako. Nakumpirma ko na ikaw ay isang martial artist kaya. Isang batang estudyante na dumating dito para mag-volunteer ng ganito. Ano ang layunin mo? Bakit mo ako hinahanap? Makikita ang matanda na nakatingin sa kanya na sinabi ni Kang Haji na ngayon na nakikita ko, mukhang nahulog ang flower pot dito sa lugar na ito. Na sinabi pa sa kanya ni Kang Haji na Lolo, ikaw ang gumawa nun, di ba? Na napangiti ang matanda na sinabi sa kanya na tama. Magaling ka sa panghuhula. Na sinigaw ni Kang Haji na delikado daw iyong ginawa niya. Nang biglang mapansin niya ang kalansay sa kanyang gilid na ikinagulat niya. Na maluhaluhang sinigaw ni Kang Haji na bungo. Ito daw ay isang bungo. Na biglang sinigaw ng matanda sa kanya na tumahimik ka. Bata. Sabay hampas ng pala sa kanyang gilid. Sinabi sa kanya ng matanda habang nakatutok ang pala sa kanyang leg. At ang kanyang tungkod na nakadiin sa kanyang braso. Na huwag daw siya mag-ingay at gamitin mo ang utak mo. Na nakatingin sa kanya si Kang Haji na nanlaki ang kanyang mata na sinabi pa sa kanya ng matanda na ang sumunod sa iyo dati ay hindi mula sa Milyang Clan. Hinding-hindi gagawin ng Milyang Clan yon. Na napaisip si Kang Haji na makikita ang muka ni Gumo ninyong na sinabi niya sa kanyang isip na ang lalaking sumunod sa akin. Na sinabi sa kanya ni Kang Haji na sandali, ang lalaking yon. Na makikita ang mata niya na sinabi pa sa isip na sandali nga lang daw. Na makikita ang matanda na sinabi pa niya sa isip na kung sasabihin ko ang totoo ngayon. Ililigtas ba ako ng lolo na ito? Na tumingin sa kanyang gilid na sinabi pa niya sa isip na hindi. Imposible. Ilang beses na niyang ginawa ito. Kaya nagpapahukay siya ng butas na ito. Na tumingin si Kang Haji sa matanda na sinabi pa niya sa isip na kaya kahit ano pa ang magiging sagot ko, plano na niya akong patayin. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan daw niya makapag-isip. Na pumikit siya na sinabi pa sa isip na ang itinuro sa akin ni Jenny noon. Isang teknik na magagamit sa ganitong mga sitwasyon. Na napamulat ng mata si Kang Haji nang sabihin sa kanya ng matanda na siya daw ba ay miyembro ng Black Forest Defense, di ba? Na sinabi pa sa kanya ng matanda na tama, alam ko na. Kaya pala ang isang batang katulad mo ay nag-aatubili na ipakilala ang sarili. Na nababahalang tumingin si Kang Haji sa matanda na nagtataka habang sinasabi sa kanya nito na alam ko na nang marinig ko ang balita na ang mga kasamahan ko na nakipag-ugnayan sa Black Forest Defense ay naputol ang koneksyon. Alam kong darating ka balang araw.
Makikita ang mga puno na sinabi pa ng matanda na pero hinding-hindi mo matatagpuan ang hinahanap mo. Inilapit ang muka niya kay Kang Heji na sinabi pa nito na ito daw ay nasa libingan ng immortal demon. Na makikita ang mata ni Kang Heji na sinabi pa niya sa isip na ano ang sinasabi niya. Libingan ng immortal demon? Makikita ang bibig ng matanda na sinasabi nito na ngayon, narinig na daw niya ang mahalagang impormasyon. Na iniangat ang pala na sinabi pa niya kay Kang Haji na kaya kukunin ko ang buhay mo kapalit daw nito. Nananlaki ang mata ni Kang Haji sa kanyang narinig. Ngunit mayroong isang boses ang sumisigaw. Na makikita ang matanda na sinasabi pa ng boses na hello. Habang naglalakad ay binibidyohan siya ng babae na nagtatanong na sinasabi na kung siya daw ba ay si Jiang Hili. Na napatingin sa kanya ang matanda na nagtataka. Na sinabi ng babae sa kausap niya sa cellphone na tama ba yan? Magkamukha kasi lahat ng matatandang Asyano. Na makikita na hinagis ng pala ang babae habang nakatingin sa cellphone. Na mabilis itong naiwasan ng babae na bumaon sa malaking puno. At napatingin ito ng mabilis na pasugod sa kanya ang matanda. Na tinusok siya ng kanyang tungkod na naiwasan na naman ng babae ito. Na hinawakan ng babae ang kanyang tungkod. Na tiningnan siya ng matanda. Habang ang babae ay may kausap sa cellphone na sinasabi na naok. Boss, nakuha ko na siya. Makikita ang kamay ng matanda na hawak ang kanyang tungkod. At pagkatapos ay hinatak niya ito na makikita na lumabas ang kanyang espada. Na ikinagulat ng babae. Na biglang gumawa ng malakas na slash sa babae na makikita na ito ay nadaplisan na makikita ang dugo sa ere. Na gumawa ng maraming slash ang matanda na itinira sa babae na kanyang hinarangan gamit ang kaloban ng matanda. Napatuloy siyang hinahabol nito. Na napasabi si Kang Haji na ano daw ito. Ano daw ang nangyayari? Na napaatras ang babae. Na tumingin ito na napasabi na hindi ordinaryo ang mga matatanda. Na makikita ang matanda ay aatakihin ang babae ng lumiliwanag na enerhiya. Na sinabi pa ng matanda na mamatay ka. Na makikita ang mata ng babae na kanyang ikinagulat. At makikita na nanlaki ang mata ng babae. Pagkatapos ay naglitawan ang mga kasama nito na inataki ang matanda. Na ito ay dumistansya sa kanila. Sinabi ng lalaking nakasalamin na hey, Miss, nasa panganib ka. Natumugon na sinabi sa kanya ng babae na wala lang ako sa focus. Na sinigaw pa ng babae sa matanda na mabagal ka pa rin. Wala nang takbuhan ngayon. Magkakaproblema ka kung atakihin ka sa puso. Ayaw naming hilahin ka palabas dito. Na napatingin ang matanda sa gilid. Na ikinagulat ni Kang Haji nang makita niya ang matanda na nakatingin sa kanya ito. At mabilis siyang umahon sa butas na sinasabi sa isip na buwisit. Nakakagulo na naman ako. Na mabilis siyang pinuntahan ng matanda na hinawakan siya sa liig habang nakaharang ang espada sa harapan nito. Na sinasabi na lahat daw sila ay umatras. Na nakatingin sa kanya ang mga lalaki na sinabi pa ng matanda na kung hindi mamamatay ang batang ito. Na tumingin sa kanyang likod si Kang Haji na sinabi sa isip na nahuli na naman ako. At biglang may naisip siya. Na sinabi sa kanya ni Jenny na makinig kang mabuti. Sa ganitong kaso, ibaba mo ang ulo mo ng ganito at pagkatapos. Na sinigaw muli ng matanda na kung hindi, mamamatay ang taong ito. Na sinabi sa kanya ni Jenny na atakehin mo ang mukha niya gamit ang likod ng ulo mo. Na ikinagulat ng babae at ng lalaking may salamin sa kanilang nakita. At napahawak sa mukha ang matanda na nagdudugo ang ilong. Na mabilis na hinawakan ni Kang Haji ang kamay nito. Na malakas niya nang binalibag ang matanda sa lupa na ikinagulat nito. Na ang matanda ay napatilapon sa mga lalaking inatake siya. Na sinigaw na sinabi ni Kang Haji sa kanya na siya daw ay pinagbabantaan niya. Sa tingin daw ba niya ay mabubuhay siya ng ganito? At dito na po nagtatapos ang ika-36 na kabanata.